Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sapa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi? Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Sugat ang laman ng bawat litanya niya, pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Maghahatid tayo ng hitik sa impormasyon at trabaho lang, walang personalan. Makakasama ninyo ako sa loob ng 1 oras na pagtatanghal. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng balita at komentaryo ho, para ho sa ating kalaman at sa lahat ng mga kababayan nating nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ang headline natin ngayon, Luniso. Ito ho ay balita. Ang NBI nag-rescue di umano ng 178 mga manggagawa sa isinagawang raid sa Davao Steel Factory noong Agosto 14 ng taong kasalukuyan. At sinasabi ho mga kaibigan na 174 na manggagawa ang naligtas ng National Bureau of Investigation sa isinagawang operasyon sa isang pabrika ng bakal sa Davao City noong nakaraang Biyernes ho. Agosto 14 po yan. At personal ho na nagtungo sa Davao City si NBI Director Melvin Matibag upang pangunahan ang operasyon sa Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang, Bunawan, Davao City. Kasama rin si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Benjamin Acorda. At batay sa paunang impormasyon mga kaibigan mula sa mga otoridad ay siniyasat di umano ang pabrika dahil sa di umano'y paggamit ng mga materyales na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga manggagawa. Batay ho sa kanilang ginawang investigasyon, sinilip din ng mga otoridad ang aligasyon na gumagawa na ang planta ng mga substandard na bakal. Sa nasabing operasyon, nabanggit na natin na 174 na manggagawa ang na-rescue ng NBI mula sa naturang pasilidad at patuloy namang tinutukoy ng mga otoridad ang kabuuang detalye ng mga posibleng paglabags na inuugnay sa nasabing operasyon. Ngayon ho, yun ho ay report na bibigyan ho naman natin ng ikangay Ricardo ho, at kasunod ho niyan ay pagka natapos natin yung isyong ito ay meron pang kasunod na isang senior citizen, 71 years old, ay naristo ho dahil sa pagtitinda ng mais sa gilid ho ng karsada. Yan ho ay bibigyan ho natin ng puwang mga kaibigan. Ayon ho
Kukuha ho tayo ng ano rito. Ng impormasyon sa isang mga security guard na nandun ho sa vicinidad nang isinagawa, naka-duty yung mga ito nung isinagawa yung raid ng mga tauhan ng NBI, mga kaibigan. At ganito ho yung kanilang pagkakabanggit. Yung ppagkakasabi ho nitong mga kinaukulang ito. 2026 Ito na. sa NBI o sa PAOK. Oh. Ato naabtan mga kasama kining mga pipila ka mga empleyado lakip na sab security employees sa maong steel company nga nag-duty pa gyud luyo sa maong mga panghitabo ug aron masaysayan ta mga kasama kung unsa ang mga detalye ug mga panghitabo natong tungura ato apong mahinabi karon ang pipila ka mga empleyado nila. Makauban ko nato karon si Ma'am unsay pangalan nato Ma'am? Cabrera. Si Ma'am Cabrera. Ma'am LG, kumusta man Ma'am ni atong higayon na Ma'am unsa man gyud ang mga panghitabo ato? Actually, ma'am, pag kuan around 10 AM siguro to, nag-start na receiving dito sa scrap gate 2. Di natingala lang na iniabot nga mga van sakyanan din pag naog nila. Actually, pag naog nila nakatutok dili mga baril sa mua. Kauban ako akong kauban si SG Sambong. Kay siya isa pa siya sa gitutukan sa mga baril dayon dito kay ang rason lagi daw nila raid na. So, minimum sa ilang lingon sa mga uban. Kasi pangalan sa sir? Si Kinji Sambong dahil ma'am. So sa gingon sa kong kauban ma'am, si LG Kabira. Modo na pangitabo sa mga. Nag-receive na may scrap. Then biglaan lang bigla na sila ingon nga red. Dito po gitutukan may baril. Una-una ako doon unang gitutukan. Then pati mga trabante, totok sila mga makakurap. Then moto ang mga tao, na-alarma po sila. Mo lagi red lang gingon. Mora po itong na ma'am, katong nga sitwasyon. Biglaan lang kayo. I-raid ya ingog dapa unsa man? Actually, wala man ginaingon sa dapa noon. Ginaingon sila pagtutok og baril, ingon nila, kalma lang, kalma. So, syempre kami, sa pagkalma, nakatutok ang baril sa mua. So, agi lang giingon, ang mga trabahante, pagawson na tanan, sa gawas, kay, mo na to. Kung ano lagi daw, i-raid sa sulod. So, ang mga trabahante, ipagawas nila tanan diri, pa-steady sa gawas. Then, magpaabot lang ni, kung unsay decision sa sulod, pagkahuman sa ilang transaksyon dira o sa ilang buhaton, ang mga trabahante pwede paulion na. So, mo to nagpaabot na mi unsa mi oras kay bawal lang po din bawal na mi mag-cellphone, gipangikuha ang mga armas nila, mga mga radio nila, bawal na sila magunit, bisan paggunit og cellphone bawal na tanan. So, kami na mga guard, gipasabay mi, gipalinya mi dira pababa, gipa-standby mi sa may entrance. So, diha na mi nagtambay. So, after ana, wala na may kabalo kung sa nagtapos sa sulod. Kaya nakatambay naman madali sa gawas. Kami ng mga guard, nakatambay na, bawal mo ng cellphone o etc. Unsa pa ba? So, mao na tamong nakuanan. So, after ana, wala na. Wala may kabalo sa mga ganap sa sulod. Ma'am, appeal ba mo atong 174 workers nga na-rescue daw? Actually, dili ko sure kay ang ilang ingon mo lang ingon nga 174. Siguro nagbase sila namang goy kuan after lunch. Siyempre magutoman mi. Naadto mi dito kaingon magalag pagkaon. So bago mi tagag pagkaon, dapat nagipamirmahan nga mga document, unom ka page. So kami, pirma na lang pud mi dito. Initial ma'am, unsay gisulat ninyo dito? Mga kuan naman to, mga pangalan namo, nganong nakasulod mi diri, kinsa nagpasulod sa mua o kiba ang mga pasweldo ingana lang. Di na Naabay gipangutana dito ma'am nga nagkasakit mo or exposed mo sa radioactive unsa ba mga diha? Oo. Related questions. Oo na pero among gibutang dito, syempre okay man mi, wala man mi na sinatian nga nagkasakit mi dira So gibutang namo nga okay mi, mabuti mi. Oo, mara to nagibutang dito. Then after ana, pagkaman namo, ipasa man namo dito sa sulod, then bago mi tagag pagkaon, after picturean pa jud mi ana, murag mi. Sige, picturean mo. Picturean pa mi sa naman sa cameraman sa sulod. Picturean sa mi after tanan mi pagkaon. Kuman gawas kami. So kung dito sila nagbase sa 174 nga tao, apil mi.
nga nakakuwag pagkaon dito Pero dili jud ko sure kung mao kung dito sila nagbase. Kaya nga pagkailapan mi dito sa papel. Ma'am, unsa pay gibuhat sa inyo human pagkuha og pagkaon? Uli na mo. Dira na nagtambay pa mi, wala pa mi gipagawan, wala pa mi gipagawas jud as in nga paulion na. Nibalik mi sa post diha naman mi posting diha nga ang tawag naman na Egel 5. So diha mi nagtambay. Diha mi nagtambay diha. Kung na may mga army diri nga nakatambay no, say mo tangan ko sir pwede din mag-phone. No ma'am, no touch jud ta wala jud tay may nga kuan sa. Sabaw ni order do sa ilaha. Estimated ma'am, pila ka oras ka nga gipapundo nila or naka-standby? Actually 10 alas 10 to na nakagawas na mi hapit na alas 7 sa gabi so how many hours? 10, 11, 12. Taas. So, kumusta ba ma'am? Gawas sa gi-confiscate niyo radio, ang inyong mga armas or sa bato? O unsa pa may nawala sa inyo ma'am? Actually, naay mga trabahante nga nadunggan ako nga nawala ang kwarta, silang mga bags, din ang tindahan pod. Naman may kantin dito actually sa sulod nga dito kaya ang mga trabahante bawal mo gawas. So na may kantin, sariling kantin nga para ang mga patrabahante dito na mapaon, mapalit. Din ang ko nadunggan ako nga nawalan pa sila kwarta dito nga na. So, How much pod ma'am? Estimated? dili ko sure, dili ko makaingon ko bilang nawala basta ilang gingon nawalaan din sila kwarta. Napay mga trabahante sa taas nga mga katabang sulod naman actually namin katabang sa sulod sa taas. Napo din nawalaan ko daw sila kwarta. Pero ang ilang pagingon dati kuan pabalikon daw sila pero ako alam ni hakay nakaisura man ako sila. Nga pabalikon daw sila after pagka tomorrow, di ba karon grade August 13. August 13, pagka August 14 pabalikon sila kay refund lagi daw sila. So pagka 14 nabalik na sila diri di naman kasulod. Di na pasudlan dito Even mga abogado sa Mayti dili pasudlon. Kaya lang reason na ay radioactive sa sulod para safe daw. Mura man ako ni bawan ma'am. Oh, sa morning naara mo din ma'am. Pero nganong ni duty man ta ma'am? Kasi advice sa ato Ang advice kong sa mo actually ang among OIC nangay advice kung mubalik kami diri or balik mi sa opisina sa Wala ni proper coordination right? Sa NBI nga last nga nag-briefing sa mua bago mi nakauli nga wa na pa jutihon dira call out lagi daw. Ingon sila kaya mo take over dira Air Force na kay ang gitawag nila dira last time is active crime scene. So natingala mi ngano active crime scene man yo may kuan pero okay ra wala namin nagkuan nag-react. So silo ta damong SSG among YC dire na kuan na nagpaabot mi sa update. Actually nagpaabot kami sa kuan unta sa advice among safety manager pa sa sulod kung sa ikuan sa security kay pa may kauban sa sulod ka na safety officer. mo na si Sir Charles. So wala may kapaabot sa iyang advice kay nakaditin man sila sa sulod. So ang advice amo nga muuli na so Okay. Okay mga kaibigan, yan ho kwento salitang Bisaya, idiliwat na lang ho natin sa Tagalog sa hindi ho nakakaintindi ng salitang Cebuano o salitang Bisaya, ibig sabihin na ayon dito sa security guard, yung dalawang security guard na kausap nung isang reporter ho doon sa Davao, ay bigla na lang daw dumating itong mga tauhan ng NBI at pagkatapos ay agad-agad na sila ay tinutukan ng baril at sinabing huminahon muna sila, kumalma muna at pinalabas yung ilang mga tauhan at pagkatapos ay inihilira sila doon sa isang lugar na gwardyado naman ng mga miyembro ng mga sundalo o ayon dito sa gwardya. At batay dito sa salaysay ng gwardya, meron doon silang mga kasamahan at mga empleyado na nawalan ng pera at kinuha rin yung kanilang mga cellphone na ay gagamitin na pagkakabanggit ay parang gagamitin na ebidensya at kinabukasan ay balikan ho nila yung kanilang gamit para ma-reclaim. Yun ang pagkakasabi. Ang ibig ho sabihin, sinorpresa ho sila ng NBI kasama ho yung PAOK ditong mga tauhan ni Undersecretary Benjamin Acorda. At sinasabi ho na dito sa nasabing operasyon ay 174 na ho yung mga manggagawa na narisyo ng NBI sapagkat ang mga ito ay bantad sa radioactive
na ito naman ho ay talagang pinabulaan na naman ng mga manggagawa sa nasabing pabrika sapagkat ang ayon ho dito sa mga pag-uusap o mga pag-i-interview dito sa mga manggagawa ay meron na ho silang 10 taon na nagtatrabaho dito sa nasabing paggawaan ng bakal na sinasabing ito daw ho ay kontaminado ng thorium o uranium. Ito daw ay may radioactive. Bakit itong mga manggagawa 8 hanggang 10 taon na nagtatrabaho, hindi naman kontaminado ng radioactive. Kaya ho kanila hong pinabulaanan na ito ho ay yung operasyon ho ng Davao Steel Corporation ay may panganib sa kalusugan ng mga manggagawa. At isa pa sa mga dahilan na itinuturo ng NBI ay substandard ang nasabing pagmanufacture ng mga bakal. At ito ay ginawa pa nilang halimbawa na ang mga bakal na ito ay ginamit sa mga gusaling bumagsak o gumuho nung lindol dito ho sa bahagi ng Sarangani. At ayon pa ho doon sa nag-iimbestiga at sabi ni NBI Director Matibag na meron para hong nakatatak doon sa bakal na DMS. Yun ho ang kanilang aligasyon at yung pagkakasabing ni Risco hindi ho. Pinabubulaanan ho ng mga tauhan ng nasabing pagawaan o pabrika ng bakal na hindi ho Risco. Talagang ang sabi ho ay talagang tinanggalan na ho sila ng trabaho. Pagkatapos ho silang mawalan ho ng trabaho sapagkat ni-raid nga ho ito, pinahinto ngayong operasyon ay hindi man lang daw ho sila binigyan ng ayuda o tinulungan man lamang, hindi kagaya ng ginagawa kapag meron hong mga ganyan mga pangyayari lalong-lalo na sa mga OFWs na walan ho ng trabaho, inaayudahan ho ng gobyerno. Dito ho, wala ho, hindi ho sila binigyan, kaya ho sila gutom. Yan na ang reklamo nila, saan ho sila kukuha ng kanilang pagkain at sila pa ho nakuhanan pa ng kanilang ng salapi. Ibig sabihin talagang binulabog talaga, hindi lang bulabog tinakot pa ng mga miyembro ng NBI at ng PAOK na ito ho yung mga ganitong pangyayari, yung surprise attack, surprise raid. Hindi ho ito bagong bagay sa mga NBI yung ginagawa na operasyon ng NBI sapagkat nangyari na ho dito sa Senado nangyari sa Senado na sinasabing wala hong NBI ho dyan sa Senado kaya ho nagreklamo yung Sergeant at Arms na ngayon si Aplaska, si Mao Aplaska nagreklamo walang koordinasyon daw sa kanila bigla na lamang pagtapos itinatanggi ho na wala daw hong presensya ng NBI doon. Pagkatapos karinggan mo bakit ba kayo nandyan, umalis na kayo dyan, sabi pa ng presidente. Ang ibig ho sabihin dito mga kaibigan, utos daw ho din ito ng Malacanang. Galing din ho yung order sa Malacanang. Yun ho pag-raid ho dito sa nasabing paggawaan ng bakal. Ginawa lamang ho scapegoat. Yung mga dahilan na di umano ito ay kontaminado ng radioactive. Ngayon, kung ito nga ho ay kontaminado ng radioactive, mayroon hong suggestion ho dito. May suggestion ho dito si di sabihin nun ang sabi, yung mga nag-raid ho daw sa Davao, dapat ho i-quarantine muna ng 2 taon. Kung talagang meron ho itong kung meron radioactive ho ito, yung substance ho, yun hong mga tauhan ng NBI na nag-raid ho dyan, lahat ho na involved na nag-raid ho dyan sa Davao Steel Corporation, yung Davao Mighty Steel Corporation, dapat na ho ay ma-quarantine sapagkat ito ho yung panawagan ni retired Brigadier General Orlando De Leon.
na matapos ngang makumpirma na pagkakaroon na di umano ng radioactive materials, yung ni-raid nga dyan ho, dyan sa pabrikang yan, dyan sa Bunawan, Davao City. Yung mga nang-raid ho dyan sa Davao, i-quarantine muna ng 2 taon. Doon ho ilalagay ho yun sa isang isla. Saan ho? Doon ba sa Iwahig? Huwag naman sa Iwahig. Doon ba i-quarantine yan? Doon sa isang isla, sabi nitong si General De Leon. Ayon naman dito sa PAOK, nagadetect ang Philippine Nuclear Research Institute ng uranium. Na ito daw ay 238. Meron daw hong thorium na 228 at thorium 232 at radium 226 sa reverse. Yun ho mga bakal at iba't ibang bahagi ho ng planta na umabot ho sa 174 na manggagawa ang inalabas at isa sa ilalim sa health check. Yung pagsusuri sa kanilang kalusugan dahil sa posibleng exposure. Bakit lang manggagawa? Pati yung nag-raid. Yun ho, panawagan ho dito. 2 taon ho kayong i-quarantine kasama ho dito si Director Matibag. Kayo may sabi ninyo may radioactive materials pagkatapos ni raid nyo. Wala man, hindi man lang ho kayong, meron ba kayong protective na nung kayo mang-raid? Hindi ho. Yun yung mga baril ho ninyo, kasama ho yan sa sa maikwa-quarantine sapagkat may na-expose na rin niya sa radioactive kung totoo yung sinasabi ho ninyo. Bagaman hindi pa ho kayo nagsusumiti hanggang sa ngayon, noong Agosto 14 pa ho yan. Ang hinihintay ho natin dito yung investigasyon ho ninyo, yung pagsusuri doon sa kalusugan noong mga nagtatrabaho doon ho sa nasabing pabrika. Hindi nga daw ho kayo nagpa-lab test basta na lang ho kayo kagkag ho rin kagkag doon at investigar. Wala naman ho nangyayari. Kumbaga, ginagawa laamong ninyong laro-laro itong pambubudol itong ginagawa ho ninyo sapagkat dapat daw ho na iimbestigahan din. Dapat daw imbestigahan din yung planta. Dahil nga sa substandard reverse. Dapat to meron ho, di ba, may formula ho diyan. Kung paano ho yan matest kung yan hindi ho substandards. Yung reverse sapagkat ngayon ho pati nga yung kahoy salip na dito sa ikulang ho ng yung dos pulgada yung kanyang yung thick kapal. Abay wala na ho ngayon sa mga kahoy diyan pa kaya sa bakal. Kaya pati yung mga lumber ho, yun sa mga diyan mag-check ho kayo sa mga hardware ho. Substandard din ho doon yung mga kahoy dapat ho yung yung mga lumber, yung mga sawmill ho dyan, dapat nire-read din ho ninyo sapagkat yan ho substandard din ho, hindi ho tama talaga. Ang pinakasukat ho niyan, talagang kulang ho, 3 milimetro ho yan. Kaya ang dahilan ho kasi dito mga kaibigan ko at mga kababayan, ang sabi ay kailangan ho protektahan daw ho ang publiko para ho doon ho sa mapanganib na mga substandard hazardous materials, sabi ho ni NBI Director Matibag. Pero ho yung pagkagulat ho, nagulat ho talaga itong mga tao rito Ang ibig ho sabihin, sabi ho nitong gwardiya, natingala jud mi natingala na lang mi kay naay niabot nga mga van o sasakyan unya pagpanaog nila gitutukan dayon mi og baril. Ang ibig niyang sabihin talagang nagtataka daw ho sila kung bakit bigla ho daw dumating yung mga van, mga sasakyan pagkatapos nung may nagsipanaugan na tinutukan na daw sila ng baril Yun ang pagkakabanggit. Ito ho ba ay pag-rescue ho ba ito? Ni-rescue daw ho yung Ito yung nagsasabi ho dito, yung isang security guard ho ito Itong si Mayralyn Cabrera. Sabi ho ni Cabrera.
Ang akusasyon ho dito ho nitong si Davao City Mayor sinasabi na ho pinarid ho ni BBM yung 174 na mga manggagawa na sinasabi ni rescue daw. Hindi daw ho. Hindi ho rescue hindi ho daw rescue ang ginawa. Pinarade talaga. Dahil nga sa ito yung itong Davao City, yung baluarte ng mga Duterte, talagang pag-inita ng gobyerno yan sapagkat gusto talaga nilang gipitin ho. Itong dyan ho sa Davao. Sapagkat sari-sari ho na yung issue nangyayari sapagkat isa pa yung pabahay dyan na inaangkin daw ni Pangulong Marcos. Yan daw ay produkto pa ho, yan daw ay project pa ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay inaangkin. Naligasiya na raw ho yan ni Marcos. Ibig sabihin magnanakaw na naman siya ng kredito. Sa Imbukana Bridge ho. Sino ho ba'y gumawa ho niyan? Talaga namang dahil nga sa ikaw kalabang ka sa politika, talagang lahat yan. Lalong-lalo na ngayon meron hong usapin ho dyan sa West Philippine Sea, ay 11 mga Chinese ho daw yung inaresto. Siyam ho riyan ay mga Filipino. Siguro yung mga mga opisyal. Yun ho. Ano ho tawag ho dito? Hindi ho red ho, panggigipit daw ho yan. Panggigipit na raw. Ang pagkakasabi. Sapagkat ubos na raw yung pundo. Kaya yung mga negosyante na maraho yung pag-iinitan ng administrasyon dito sa Davao. Kaya gumagawa ho kaya para-paraan lang daw yan Para-paraan lang para paano kumita. Yan ho pagkakabanggit dito Eto ho, yun ho mga bakal daw mga kababayan ko, mga kaibigan. Yung mga bakal sa mga gumuhong building, dyan ho sa Lindol sa Mindanao, galing daw ho dyan sa pabrikang yan. Sabi ho nito, si Director Matibag. Yan ho pangguluhuyan ng pangguluhuyan ng Pangulo. Pagkatapos humanggulo yan, ang tagakaso naman yan, si Ombudsman. Ibinahagi ho ditong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang ilan sa mga dahilan sa likod ng isinagawang raid. Yun daw dahilan sa pag-raid kung bakit. Alang kanilang mga operatiba sa isang paggawan sa bakal sa Davao City ay di umano. Hindi raw ho ligtas ang kondisyon sa naturang paggawaan. Isa pa yon. Hazardous place. Lumitaw na rin ang kanilang mga produktong bakal na ginamit sa ibang gusaling gumuho matapos ang lindol sa Mindanao sa Mindanao noong Hunyo, partikular ho dyan sa Sarangani, sa Davao del Sur, at Jose Abad Santos sa Davao Oriental mga sub-standard. Yun ho ang kanilang aligasyon ho dito. Ngayon ho, bago natin masabing sub-standard yan, dadaan muna ho. Basta i-test muna ho yan. Yan ho, aligasyon pa lang ho yan Hindi pa ho totoong substandard nga ba yan sapagkat hindi pa natitest ho yan At ang pagkakabanggit nga ho dito ay 70% sa mga steel bars na ho na yan na ginamit ho doon sa mga gumuho ng mga building, lalo na dyan sa Sarangani, sa Davao del Sur at saka Jose Abad Santos sa Davao Occidental, meron nga ho sinasabi ho na meron palatandaan ho yan na galing nga daw ho yan sa Davao Mighty Steel Corporation. Yun ho talagang paninindigan ng NBI Ang magagawa ho ninyo, talagang gano'n At umaabot daw ho
Kanina nabanggit ho natin yung 11 at siyam. Umaabot na ho sa 21 individual ang haharap sa reklamo kaugnay sa operasyon, kabilang na yung 10. Bakit naging 10? 11 raw ho ito na Chinese national sa isinasabing bahagi ng kumpanya. Bakit ho napag-initan itong mga Chinese na ito? Nang dahil ba diyan sa sigalot din ho yan sa diyan sa West Philippine Sea? Na kinasasangkutan ng mga barko ho ng Pilipinas at ng Chinese government. Ito ho ba ay gantihan na ho ba ito? Sandali. Okay, tuloy tayo. Tanggal yung ating natigil tayo sapagkat meron dumating na kinausap ko lang sandali. Doon ho kasi sa reklamo ho, ayon ho kasi dito kay NBI Director Matibag, bukod sa hindi ho ligtas ho yung working place, yung kondisyon ng paggawaan, lumitaw pa rin daw yung mga produkto ng bakal na ginamit. Yun daw kung ibang mga bakal ho dyan na ginamit ho doon, substandard na siyang dahilan din naman na siya kaya ho ay may mga gusali ho na napinsala noon hong lindol at sinasabi na 70% dito sa mga steel bars na ito, mga kababayan ko, na ginamit at ika nga ay na-damage ho yung building, lalong-lalo na dyan ho sa Sarangani at dalawang lugar, ay ika nga itinuturo na ito hong bakal na ito na ginamit, talagang hindi daw ho makatwiran. Ito naman ho, batay nga doon sa pag-iimbestigaw sapagkat sinabi ho sa press briefing ho matapos yung sinagawang raid ho ng NBI at naging ng PAOK diyan ho sa barangay Ilang, diyan sa Bunawan, diyan ho sa Davao City. Ika nga yun hong 21 individual na umano'y natukoy na posibleng maharap sa mga kaso. Ang sinasabi ho dyan, 11 daw ho yun ang mga Chinese. Isa ho sa kanilang pinagbabatayan ho dito, ito ho ba nagre-retaliate ho ba tayo? Diyan ho diyan sa nangyayari ho diyang sigalot ho dyan sa WPS. Yun ang pagkakabanggit ho dito Ang kabuuan daw ho dyan hindi lang daw ho 100, mahigit yung dyan. Ang mga empleyado na nawalan ho ng trabaho, yan ho daw ho nasa 300 mga tawag dito, mga empleyado. Yun ho, 300 mga empleyado na yan nawala na ho ng trabaho sapagkat yan isinarado ho ngayon wala ho tayong nakikita o kaya nababalitaan na meron hong tulong ang gobyerno para ho dyan sa mga displaced na mga manggagawa. Hindi ho kagaya noong mga nangyayari ho dito ho sa lalo na dyan sa OFWs, yung mga manggagawang nawala ng trabaho na hindi naman nila kagagawan, abay dapat daw ho yan ibigyan din ho ng ayuda. Nasaan na ho yung ayuda? Wala ho Ang ibig lamang sabihin daw, mga kaibigan, ayon ho dito kay Baste, yung mayor Baste, yan ho do ay may kinalaman daw ho yung Pangulo Ginamit ho yung Pangulo itong NBI at ang PAOK
ginamit ho ng punong ehekutibo yung ahensyang yan, yung institusyon na yan. At bahala na raw ho dyan si ombudsman gumawa ng kaso. Oh. Ito pang mga balita na ito eh. Oh. Dahil kayo ay matibag, nadama yung kanilang mga ginagawa. Sino na ang bumili ng mga kalakal namin? Paano ang hanap buhay namin? Maraming tao ang ginugutom ninyo. Dahil sa kagawan ho nito, dapat bago ho kayo nagsagawa ng raid, dapat nag-inspect, nagsiyasat muna kayo. Oh, pagkatapos ng pagsisiyasat, nakipag-usap kayo sa management ng nasabing lugar at kung may nakitaan na kagad kayo ng mga paglabag, mag-file ho kayo ng kaso. Kaysa naman ho na yung mga manggagawa ho diyan ay inyong mawawalan ng trabaho. Ipinabulaanan pa kasi nitong si NBI Director Melvin Matibag na yung kumakalat ho, meron hong kumakalat na balita na nagtungo daw siya sa Davao para ho arestuhin daw si nabaling ho dito kay Senador Bato eh. Ito mga chismosong mga di maintindihan. Ayun daw ho ang palabas pinalabas na pupunta kami ng Davao. Ba't anong gagawin ho ninyo? Ay aming aarestuhin si Senador Bato. Yung pala hindi naman si Senador Bato ang mampakay eh. Ay sino ho? Yung DMS. Yung Davao Steel Corporation. Yun doon pala napunta. Akala siguro nila ay dito yata nagtatago itong si Senador Ronald Bato de la Rosa dito sa Davao Steel Corporation. I-raid nga natin. Matapos sa pagtutukan ho itong mga empleyado rito, ang sabi ng ibang mga kalalakihan pa sila daw ay pinadapa eh. Yun ho ba ang sinasabing raid ay talaga namang bigla na lamang daw sumilpot ho itong mga NBI ho dito ho sa gusali at kaura-urada talaga naman ang pagkakabanggit pa yung kanilang kuwan huhulihin ho namin si Bato doon sa Davao. Yun pala naman. Kaya hindi ho Bato yung kanilang nahuli kundi yung mga bakal. Ay nako. Ano ba naman itong gobyernong ito? Ano ba? Ang dami yung mga palusot, ang dami yung mga paing-ing. Batay ho. Ito ho, nilinaw ho ni Matibag na ang presensya niya doon sa Davao ay hindi ho nangangahulugan. Na meron ho silang operasyon para arestuhin ho si Senador Bato de la Rosa. Kasi nga ho kumalat yung yung mga marimarites. Kumalat ho Ayong kanilang pag hinala na matapos nga makita itong si Matibag sa Davao, lalo na ho meron ho doon silang hinahanap ho dito ang sinasabi, ay hinahanap ho dito si Bato. Pagkatapos kamukat-mukat mo sasabihin ba naman ni Direktor, wala ho din si Bato. Si Bakal ho ang aming napuntahan. Ay, nako. Pagkaganyan yung usapin, para ho maiwasan yung mga maling impormasyon, magsabi ho kayo ng totoo. Na kaya ho kayo pumupunta ho diyan sa Davao para sa operasyon laban ho sa Davao Mighty Steel Corporation. Wag nyo na itatanggi. Wag nyo nang gamitin na dahilan na kaya kayo pupunta ng Davao, ihuhuli nyo si Senador Bato. Nililin lang na naman ninyo yung tao bayan baka sabihin baka naman sasabihin baka nandyan si Senador Bato sa Davao Mighty Steel Corporation at tumatae. Buti na lang at wala huli yan si Senador Bato. Nako, mahirapan ho kayo paghuli diyan kay Senador Bato.
Lalaban ho yan hanggat hindi ho, hanggat ang magpapahuli sa kanya may kaugnayan dyan sa ICC, nako, malabo ho at magkikipagpatayan ho yan sa inyo. Sinasabi ho natin, sapagkat ayaw ho niya talagang kilalanin ho yung ICC na yan eh. Pero pagka Philippine Court ho mag-i-issue ng warrant dyan, susunod ho yan. Oh. Meron na ho daw kasi itong meron na daw itong mga legal na usapin ho dito. Samantala, patuloy na may legal na usapin sa paligid ni De La Rosa kaugnay sa ICC arrest warrant. Wala nga ho doon yan si Ay, may nakita ho ba kayong bato? Marami ho doon, mga hollow blocks. Doon at saka mga bakal, yun ho nakita ho. Hindi ho si bato. Pambihira. Ano ba ito? Mga inchik ko ang nahuli. Inihinala nila na malamang daw meron daw kinalamang dito si Pulong. Illegal lang nagawain daw sa Davao. Kaya nasa kuti ng INBE. Iyan daw dapat daw ilabas ho daw ni Pulong yung kayang yung triad. Yung Pulong Duterte triad. Kung ano-ano yung lumalabas ng mga akusasyon ho dito puro kumbaga, tapunan na lang ho dito ng mga akusasyon kahit na walang batayan gagawa na lang, pwede palang gumawa ng dito Akala ko ba bawal ho dito ang fake news. Akala ko ba bawal. Pagkatapos ganun, pambihira naman punta ho tayo din sa isang mama. Huwag na natin patulan ito Kasi itong mga parang drama, ginagawa ho ninyong drama itong mga nangyayari sa ating bansa Lalo lang ho kayong pinagtatawanan ng taong bayan sapagkat dito ho sa isang balita pa mga kaibigan ko, yun ho isang senior citizen ho na nagtitinda ho ng mais diyan ho sa gilid ng kalsada, diyan ho yan sa lugar ng Matag-Ob, diyan ho sa Leyte, ay inaresto ho hinuli ho, nagtitinda ho ng mais. Para saan ho yung kanyang layunin kung bakit ho siya nagtitinda ng mais para ho sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ito ayon ho dito sa mayor. Ayon ho dito sa mayor ng Matag-Ob, na si Bernit Takoy. Mayor Takoy. Ipinahuli mo si Paulino Bayong, 71 anyos, na nagtitinda sa gilid ng kalsada dahil wala itong kaukulang permit, sabi mo. Bukod ho dyan ay bawal daw hong gamitin ang gilid ng kalsada sa pampublikong lugar. At ayon ho sa report ay ipinahuli mo si Bayong dahil illegal ang kanyang pwesto sa gilid ng kalsada at hindi otorisado sa lugar para magtinda. Ganun ho pala naman dapat ho binigyan ho ninyo ng pwesto yung matanda. Sapagkat ayon dito sa report kaya ho naman ho nagtitinda ho itong matanda dito ay sapagkat dito ho umaasa yung kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang pagtitinda yan ho ng mais para ho sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. Bakit? Kainam naman kasi naman mayor. Kumuho may ordinansa ho pambihira naman gumagawa ho kayo ng ordinansa para ho sa ikaayos ng lugar. Pagkatapos hindi mo niya mailagyan ng maayos na pagtitindahan itong matandang ito. Makatwiran ho bang hulihin ho yan? Pwede bang pagsabihan ho ninyo yung si si Bayong, yung 71 years old na nagtitinda ng mais? Pwede ba niyong pagsabihin sabihin na tatay, bawal ho dito magtinda. Kailangan ho ilipat kita ng lugar na kung saan doon ka makapagtinda ng maayos-ayos para hindi ka ho kung baka ikaw ho ay nakakasagabal na diyan ho sa
diyan sa diyan sa kalsada. Bagaman yan ay gilid, o baka naman idaanan yan o kaya sidewalk yan, dinadaanan ho ng mga tao. Nakakasagabal ka. Kaya ho, ikaw ay aming ililipat. Ililipat ho namin kayo ng inyong pagtitindahan. Dapat ho sana gayon. Bakit ho huhulihin ho ninyo? Pagkatapos ipapasunga ba nyo sa kanya yung ika nga ordinansa? Yun ho ba nga, yun ba ho ay makatarungan para ho sa matanda na yun? Ay kung halimbawa pagbaliktarin na lang ho natin ang sitwasyon at si Bayong ho ang naging mayor at ikaw naman Takoy, ikaw ang nagtitinda ho diyan sa diyan ho sa kalsada. Ano kaya magiging damdamin mo? Yun lang ang pinagkukuhanan mo ng pangkabuhayan para sa pamilya mo Pagkatapos yung kanyang karapatan para mabuhay ika nga ay hahanlangan mo na sapagkat ipinahuli mo Matagal na ho nating sinasabi dito mga kaibigan, ang batas ay ika nga may be harsh. May be harsh. Wala hong puso ang batas. Ika nga malupit. Ang batas ay malupit. Subalit, ang nagpapatupad ng batas, yan ho may damdamin ho yan. Yung batas ho, walang damdamin ho yan Yung nagpapatupad ang meron. Kaya dapat pairalin din naman ninyong damdamin, lalong-lalo na yung matanda na yun At sana naman baka may kamag-anak ang gayon din at nakita mong gayon, siguro maghihinagpis din yung damdamin Kaya kakaiba na ngayon dito sa Pilipinas. Kakaiba na ang pangyayari. Wala na akong makitang ika nga yung positive na mga balita. Halos na lang dito puro mga pasaway Puro pasaway yung nababasa nating balita rito. Ito pa balikan nga natin si NBI. Caricature dito iniligtas namin mula sa radioactive yung mga Pilipino. Sabi ng mga kwan dito wala hong radioactive ho dito. 10 taon ho kami dito nagtatrabaho, hindi man lang ho kami apektado ng sinasabi ng radioactive. Basta't meron. Mas marunong pa kayo sa NBI. Ano ba, Boss B? Sige, ligaligin mo yan Davao. Manliligalag itong mga Duterte na ito Boss B, ikaw nang bahala. Sige, guluhin mo nga ito, Direktor. NBI. Guluhin mo nga ninyo itong lugar na ito. Alak lang baka ito talagang ako talagang napupundi din bahala na yan si Buying Diyan at magalo hanapan niyo yung mga inchik-inchik na yan at kakasuhan ninyo para ika nga kapanipaniwala yung ating trabaho. Ano ba, Boss B? Tagumpay. Walang problema ngayon, Boss B. Natuwa ho ba sa inyo yung taong bayan? Natuwa pa ho sa inyo. Lalo na pinakulong pa ninyo yung isang 71 years old na nagtitinda lang ng mais para ikay mabuhay pinagkaitan nyo pa ng kanyang karapatan na magtinda sa halip na yung tulungan talaga ipinahuli pa. Kaya naman talaga itong gobyerno natin pabihirang buhay nako. Ayaw kong magsalita ng nasasabi lang ho natin to, alam nyo nang ibig kong sabihin nagre-rebuild yung utak ng tao paano hindi magre-rebuild yung utak ng tao sa ginagawa ninyo sa taong bayan? Sige nga. Tapos ang sasabihin ho ninyo, nasagip ho namin yung mga tao ron. Dito naman sa isang lugar. Ito'y pinalayas ho namin na isagabal ho yan sa may ordinansa ho tayo dapat palayasin diyan sa lugar sa pagtitinda diyan sa gilid ng kalsada. Ito ho.
Oh, matanda ho, no, matanda na ho yan eh. 71 years old, palayasinahan natin diyan. Hindi na yung makakalabat, uugur-ugur na. Oh, kapag ikilala mo na, huhulihin ka namin. May ordinansa tayo. Aba, sa kabila, naligtas ho namin yung mga tao roon. Sabi ng mga tao, hindi naman kami tinamaan. 10 taon na kami nagtatrabaho dito. So, nagpaano pa kayo? Ano bang naramdaman ninyo? Sabi ng security, wala naman ho kaming nararamdaman. Yung normal laang naman. Anong sinasabi niyong radioactive? Ay, naku mga kaibigan kong mahal. Ay, sos, Ginoo. Ito ho sinasabing ho natin hindi ho tayo nag-ano lighter side lang ho. Ang tao, ang tanong ho nga di nasan daw yung ano rito yung tamang pagpapatupad ng dito para ano ito para ba tayo lagi may gera dito naka-full battle gear battle gear yung mga NBI nakatutok yung mga baril doon sa raid sa Davao ito ho sa pinakang puno at dulo ho dito. Ito ho talagang politika ho ang ano rito. Politika ho ang dahilan. Yan ho ang masasabi ko mga kaibigan ko. Kayo na ho umusga. At lalong-lalo na anong masasabi mo dito kaibigan kong Josephine Macapagal. Anong masasabi mo dito sa tinatalakay natin ikaw batchmate para gagarani. Anong masasabi mo dito? Padalang kita ng video At Windilyn Reyes, Lord de Salicod, anong masasabi nun di sa ginawa ng NBI? Ikaw naman Engineer Jimmy Apostol at Spirit Jun Ligayada, huwag na muna kayong umentra. Huwag muna na kayo magkukomento alam mo naman itong si batchmate natin na Jimmy Apostol ito pa konsulta dito baka mapag-initin kapag magbibigay-bigay pa ng pahayag hayaan mo na lang kay mag-ano na lang patawa-tawa ka na lang niya habang pinanonood mo yung video ho natin ikaw ipaumis-umis na lang gagaya ng mga magnanakaw na ika nga ay pangiting-itin lang kung saan-saan samantalang yung ika nga ay nagbubulgar ng katiwala ayan nakapreso. Sige. Wilfredo Gutierrez, dating sundalo to hindi nagko-komento ito pag sa gobyerno na sa baka mawalan ng pension. Baka tanggalan ka lang pension ito itong si Atanasio at Bing Briones si Ciudad Permanino pensionado na rin to Miriam Barbosa, Josepina Cabinta Ramos, Catherine Hamis, Vilma Cabantog, Nancy Roma, Evelyn Lantong, Merlo Octaviano, Luz Mainit, Paterno, Ansinay, Dagahonera at ang aming mga advisor, Ibon, Bong, Dokosin, Katli, Rose Kalikaran, hindi si Flor Galion, at si Anita Calulo, maging si Mary Loquias, Beatrice Clementera, hapahabol ko lang at si Nadine Grabo ng Plaridel, Bulacan, dito naman si Alfred Bayani ng Nueva Ecija, at dito naman sa mga katuto ko, na mga broadcaster din at sa publisher ho ng Diario Casado, Boss Alan Bordios at maging sa KBS RMM News, maging sa mga patroller, hello sa inyong lahat. Rambo, Gemini Nietes, Presi Pangilinan, Neuron Martinez, Attorney Fredera, Eric Abueg ng Kongreso ng Palawan. Siyempre naman si Kuyang Leo Ramiro ho, diyan si Kuyang Normario Ramiro, si Kuyang Nelson, sina Isidro Ramiro, Noemi Ramiro, si Kuyang Orlando, si George Dolia Ben, Kuyang Andy at sa Ramiro family around the world. Okay? At siyempre sa aming mayor ho, diyan ho sa Kayukan, Sibuyan, Romblon, Attorney Mayor Greg Ramos. Baga mayor hanggang ngayon ba naman naging yung pagiging attorney mo? Malinaw na ho, sa dami ko nang pinagtatanungan ho dito. Lihiti mo ho, hindi ho kayo, pambihira namang mga tao, kayo naman binubuliglig ng mga ito dapat
Sige nga, balatin na nga are ang mga detractors mo na ito. Itong aming dito na mo sa San Fernando. Kay Jukan Sibuyan Romblon si Mayor Nanding Marin at dito sa Magdiwang Noel Joseph Machon. Ang aming Lone District Congressman Kong Budoy Madrona, ang aming Governor Trina Permalo Pabic at sa ngalan ng mga kababayan ho natin diyan ho sa Palawan maging sa buong universe bukas muli ho. Antabayan ho ninyo ang isyong panlipunan ng balita at komentaryo dito ho sa Bigwas News Philippines ho. At dito ho sa mga nakasama ho nating mga magigiting nating nakasama sa palatuntunang are. Sina Tech Aaron, Tech Leo at siyempre naman yung aming program director Jeff Balahonda, ang aming news director. Walang iba, yung beautiful Rose Dingding. Sa dingding pa lang, patok na. At siyempre yung aming station manager, Poging-Pogi, Ronnie Dave Abile. At sa aming general manager, Ma'am Naomi Kaskara. Ang inyong lingkod, na nakasama ho ninyo sa loob ng isang oras. Meron pa akong 4 na minuto. Mukhang hahabol-habol pa yata. Makakahabol pa yung mga kamag-anak ko dito sa Ilocos Norte. Diyan ho sina Kuyang Emmanuel Ramiro ho, diyan ho sa Burgos, Ilocos Norte, maging diyan sa Bacaras. Si Kuyang Reynaldo Ramiro ho, galing Bacaras, nasa ano lang, andito na sa abroad. Ito yun ay sa Hawaii na. Maging itong si Kuyang Arthur Ramiro sa California, no. At si Tukayo sa Las Vegas. Tukayong Roberto Ramones Ramiro sa Las Vegas, Nevada. Okay. Around the world. At sa mga kamag-anak ko dyan sa Isabela. Isabela dyan sa Junction. Dyan sa ano pa ba yan? Sa Echage. At dito ho sa Marindoque. Sa Masbate. Diyan ho sa dito ho sa Mindoro. Kumusta ka si Wilson diyan sa Mindoro sa Calapan? Si Wilson Ramiro, Hospicio Ramiro. Diyan ho, yung mga Ramiro family ho diyan ho sa Mindoro Oriental. Kumusta na ho kayong lahat? Hindi ko kayo mabati ho. Nang isa-isa sa napakarami ho ninyo sa pamamagitan na lamang ho ng pagbati ko sa Ahul. Ramiro Clan. Around the world. Kasama na ho kahit wala kayong pangalan. Sige, dyan ho si Kuyang Jess ho. Jess Ramiro. Dyan na ho yan sa Project 4 sa lungsod ng Quezon maging sa Pasay. Si Asiret Ramiro. Dyan ho sa San Fernando Sibuyan Romblon. Yung mga magkakalaba sa kanilang mga paninindigan anti at saka pro mining. Okay, hanggang dito na lamang mga kaibigan. Tayo ho'y magpapaalam na. Mabalus. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan.